Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Sa araw pong ito, let God hear your voice of singing praise and worship unto Him. But before that, let's declare the words of David in Psalms chapter 18, verses 1 to 2. It says, I love you, Lord God, and you make me strong. You are my mighty rock, my fortress, my protector, the rock where I am safe, my shield, my powerful weapon, and my place of shelter. Tayo po ay magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay. With one accord, every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our
Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm you are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're
Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa Roma, Kabanata 5, talatang 1 hanggang 2, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos, at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Si Kristo Jesus ay namatay alang-alang sa kaligtasan mo. Ang kailangan na lang nating gawin ay manampalataya at magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Manalangin po tayo. Bendisyonan niyo po, Panginoon, ang tinapay at laman ng sarong ito na sa aming pagkain at pag-inom ay kamta namin ang lahat ng benepisyong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap namin ang kaligtasan, kapatawaran, kapayapaan, kagalingan, kasaganaan, at mayaman ng biyaya. Sa makapangyarihang pangalan mo lang, Panginoong Hesus. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng sarong. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa Levitico, Kabanatang 27, talatang 13, lahat na ikasampung bahagi maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Malinaw na ipinapahayag sa salita ng Diyos na lahat na ikasampung bahagi ay nakalaan lamang sa Kanya. Hindi niya hinihingi ang kalahati sa lahat ng pagpapalang natanggap mo, kundi 10% lamang. Kaya maging tapat tayo sa ating pagbibigay dahil naging tapat siya sa pagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Huwag mong bibiguin ng Diyos, ang para sa Kanya ay ibalik mo ng buo. Hindi ka mawawalan ng dahil sa 10% mo. Subukan mo nang malaman mo kung gaano katapat ang Diyos sa mga taong tapat sa Kanya. Magbigay po tayo. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offering sa mga account numbers na makikita nyo sa inyong mga screen. God bless. Happy Lord's Day po sa inyo pong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Ako po ay nais maghikayat at maghamon po sa lahat ng kapatiran. Bakit di po natin i-honor lagi ang ating Panginoon, lalo na sa araw ng linggo, sa araw ng gawain? Honor means to give more weight. Dapat mas matimbang sa atin ang Panginoon kaysa ibang bagay, lalo na sa araw ng linggo. We call it the Lord's Day. Unahin natin ang Panginoon. Di ko pa sinasabing huwag na kayong mamasyal, huwag na kayong maligo, at huwag kayong maghanap buhay. Kundi unahin natin ang Panginoon bago ang ibang bagay. Let us honor the Lord. Dapat mas matimbang sa atin ang pagsamba kaysa lakwatsa. Dapat mas matimbang sa atin ang pagdalo sa simbahan kaysa pagpunta sa pasyalan. Let us give more weight sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Yan, ang tawag yan po ay honoring the Lord. Dahil kapag inuuna natin ang ibang bagay, imbis na pupunta ka ng simbahan, pupunta ka ng pasyalan, pupunta ka ng ibang lugar, pupunta ka ng pistahan, at di mo inuuna ang Panginoon, we dishonor God by doing it. Dishonor kay Lord yun eh. Siya ay Panginoon. Ituring natin siyang Panginoon, Master na nasusunod sa ating buhay.
Dapat siya ng ating Panginoon, siya ng master ng ating buhay, and we give honor to Him. At ang pangako ng Panginoon, the Lord will honor those who will honor Him. But He will dishonor those who dishonor Him. Hindi tayo mag-struggle sa pagpapala kung marunong tayo mag-honor sa ating Panginoong Diyos. Kaya hindi tayo maka-breakthrough ng tuloy-tuloy. We kept dishonoring God. Mas matimbang sa atin ang ibang bagay kaysa unahin ang ating Panginoon. Mga kaibigan, ito po yung aking hamon sa ating lahat. Lumago na tayo, matuto na tayo ng dapat nating ginagawa. Ibigay natin sa Panginoong Diyos ang nararapat na paglilingkod at pag-honor sa Kanya. Unahin natin si Lord sa lahat ng oras at pagkakataon, lalo na sa araw ng gawain, lalo na sa Lord's Day, sa araw ng linggo. Ngayong araw na ito, nais ko pong ibahagi po sa inyo ang mensahe ng pamagat ay ang Diyos na nagpapanumbalik. Ang Diyos na nagpapanumbalik. God the Restorer. In Joel 2:25, itong sabi ng Biblia, I will restore unto you the years that the locusts have eaten. Ibabalik ko sa inyo ang mga nasayang na panahon ng ani na sinalanta ng mga balang. Hindi lahat ng araw ay tagumpay. Sa lahat ng mga buwan at araw na lumipas, humarap tayo ng iba't ibang sitwasyon sa ating mga buhay. May mga araw na nagwagi ka, umani ka. May mga araw na masaya ka, malusog ka, pinagpala, at masigla ang iyong buhay. Pero meron din mga buwan, may mga panahon at araw na pakiramdam mo na talo ka. Mga araw at panahon na parang nawala at nasayang lang. Those were the days you called the wasted and lost days ng buhay. Yun ba ang mga araw na hindi ka makalabas ng bahay at makapaghanap buhay dahil mahina ang iyong kalusugan? Yun ba ang mga araw na na-lay off ka sa trabaho, humina ang iyong negosyo, nagsara ang kumpanyang pinapasukan mo? Yun ba yung mga araw na ang daming nawala at nakabig sa iyo dahil sa naglipa ng mga manluloko, mga scammer? Ang kunting perang naipon mo, natangay pa ng mga manluloko. Yun ba yung mga araw na lumagi ka sa ospital, pabalik-balik ka ng doktor, at panireseta ang hawak mo, at puro sakit ang iniinda mo? Yun po ba yung araw na naunsyame ang iyong lakad? Naka-schedule na, na-cancel pa? Yun ba yung mga araw na naubos ang energy mo, nasayang ang buhay mo, dahil sa mga mali at walang kwentang tao? Yun ba yung mga araw na nagsayang ka ng laway sa mga ayaw magbago? Yun ba yung mga araw na puro hirap, kagipitan, at kailangan mong mangutang? Hiram dito, hiram doon, lista dito, lista doon, pakiusap dito, pakiusap doon, diskarte dito, diskarte doon. Yun ba yung panahong hurting ka? May nanakit sa'yo, nasaktan ka, may nang iwan sa'yo. And you are in pain, sinaktan ka. At puro emotional pain ang nararamdaman mo. Pakiramdam mo, katapusan na ng mundo. Yun ba yung araw na napahiya ka o pinahiya ka? May nang intriga at iniintriga ka? May nalalait sa iyo, pati pangalan mo kinakaladkad sa Facebook at sa group chat? O kinakaladkad sa social media? Gusto mong patulan, kaya lang mas malaking mawawala sa iyo kaysa kanila. When was the day na puro pasaway ang tao sa paligid mo? Nagpapasaway ang mga anak mo, nagpasaway ang tatay mo, ang nanay mo, pati matanda, nagpapasaway, puro sakit ng ulo at problema ang ibinibigay sa iyo. When was the day na nag-fail ka? Na-fail mo ang sarili mo, na-fail mo ang family mo, na-fail mo ang leader mo, na-fail mo ang Panginoon. When was the day that you lost the fire, you lost your testimony, and you lost the joy of serving, the joy of salvation? When was the day na hindi ka na nagmi-ministry? Iniwan mo na ang calling mo, iniwan mo na ang assignment mo, gumip up ka. Kailan yung araw at buwan na may inaasahan kang darating at
Inaasahan mong mangyayari, pero hindi nangyari. Walang dumating at walang nangyari. Feeling frustrated ka, disappointed ka. Mabigat ang loob mo, malungkot na malungkot ka. Failed expectations always happen. May inaasar kang tao o mahal sa buhay mo, na buong akala mo, ginagawa ito, ginagawa iyon. Pero hindi naman pala. Akala mo nagtatrabaho, hindi naman pala. Akala mo nag-iipon, hindi naman pala. Akala mo nag-aaral, hindi naman pala. Akala mo seryoso, pero hindi naman pala. Akala mo ma-hire na. Akala mo mapopromote na, pero hanggang ngayon, hindi pa. When was the day na parang panay ang problema at kamalasan ang iyong nararamdaman? Feeling mo parang walang nangyari. Parang back to zero ka lagi. Nalugi sa negosyo. Naubos ang puhunan. Naisanla ang kabuhayan. Naghihinagpis ang kalooban. Sumakabilang bahay ang mahal sa buhay. Na-disappoint ka sa iyong buhay. Yun, mga panahong yun, tingin mo parang araw na mga nasayang, mga araw na nawala. Hindi mo na-enjoy ang buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, merong lost and wasted days ang buhay. May mga araw na nasayang, may mga araw na nawala. May mga nasayang at nawalang araw dahil sa problema sa kalusugan, problema sa relasyon, sa pera, sa kabuhayan, sa mga disappointment na nangyari dahil sa ating mga sariling pagkakamali at kapalpakan at dahil sa ginawa ng iba sa atin. May mga araw na nawala ang joy, nawala ang apoy, ang inspirasyon, nawala ang iyong pasyon sa paglilingkod, nawala ang patutuo, ang sigla, ang lakas at ang direksyon. Because of lost and wasted days, we feel weak, we feel broken, we feel exhausted, we feel helpless and hopeless. Defeated ang pakiramdam natin. May mga nasayang na sandali. Mga nanakaw na bahagi ng ating buhay, mga panahong nanakaw sa atin, mga panahong tayo nasa ibaba, mga nasayang na sandali, mga panahong walang kabuhay-buhay, mga panahong para kang talunan, yun ang pakiramdam mo, damaged periods and lost periods ng buhay. Mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, isa sa magandang katangian ng ating Diyos na ipinababatid sa atin ng Biblia ay ang salitang, siya ang Diyos na nagpapanumbalik. Siya ang Diyos na nagpapanumbalik ng ating sigla. Siya ang Diyos na nagpapanumbalik ng ating kaluluwa. He restores our souls. God the Restorer. Ito pong nais kong dalhing mensahe sa ating lahat sa araw na ito. In Joel 2:25 says, I will restore to you the years that the locusts have eaten. May mga trying periods ang buhay. It is a period where it looks like nothing much is happening. May punto ng buhay na parang walang magandang nangyayari o wala talagang nangyayari. But God is still in the business of restoring disappointed and damaged periods of our lives. And He can bring restoration to our lost days or wasted days. Dumikit at tumabi ka lang kay Lord. Siya pa din ang Diyos na nagre-restore ng mga nawala at nasayang na araw ng buhay. The lost days need never be wasted days if we allow God's purposes to be accomplished in us. Hindi pa tapos ang boxing, kapatid. Laging may purpose ang Diyos sa lahat ng pangyayari. Ang akala natin ay lost days or wasted days. Pero, kasama pala yun sa pampaganda ng pelikula ng buhay mo. Ang mga totoo at mapapait na karanasan, pampaganda ng kwento kapag iyong napagtagumpayan. You will forget those times and days as wasted and lost when you get to your success that God will give you. Sinisiguro ko sa iyo, kapatid, makakalimutan mo ang pain na dinanas mo kapag gumalaw ang Panginoon sa buhay mo. Nagpapanauli ang Diyos.
Bawat bungad ng taon, bawat bungad ng buwan, bawat bungad ng linggo at bawat bungad ng araw, anticipate great things to happen. Anticipate great and mighty things to happen. Umasa ka ng magandang mangyayari. Lagi kong sasabihin, ang taong ito ay breakthrough ko. Lagi kong sasabihin, ang buwang ito ay breakthrough ko. Ang linggong ito ay breakthrough ko. Ang araw na ito ay breakthrough ko. May restoration na gagawin si Lord sa buhay mo at sa buhay ko, kapatid. Mayroong restoration year. May particular na taon, may particular na buwan, linggo at araw ng pagkilos ng ating Panginoon. I will restore to you the years, the days that the locusts have eaten. Yung mga nawalang pera, ibabalik. Yung naubos na puhunan, ibabalik. Yung dating kalusugan at sigla, ibabalik ng Panginoon. Yung nasirang tiwala, ibabalik. Yung hindi dumating nung nakaraang taon, dadating ngayong taon. Yung hindi mo nawin nung nakaraang taon, mawiwin mo ngayong taon. Yung mga narimatang alahas, ibabalik. Yung testimony mo, ibabalik ng Panginoon. Yung fire mo, the fire, the freedom and the focus, ibabalik ng Panginoon. Yung mga disciples mo, yung mga cell groups mo, ibabalik. Yung sipag mo sa pag-aaral, ibabalik. Ibabalik yung promotion mo. Yung nawawala, ibabalik. Yung trabahong nawala, ibabalik. Umasa sa apat na bagay sa restoration na gagawin ng Panginoong Diyos. Expect for things sa restoration na gagawin ng ating Panginoon. Sabi ng Biblia, umawit ka, Jerusalem, ang babaeng hindi magkaanak. Sumigaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakaranas manganak. Magiging mas marami ang iyong mga anak kaysa kanya na may asawa, sabi ni Yahweh. Isaiah 54 verse 1. Magalak kayo mga taga-Zion, matuwa kayo dahil sa ginawa ni Yahweh na inyong Diyos. Pinaulan niya ng sapat sa taglagas. At gayon din sa taglamig, tulad ng dati, uulan din sa tagsibol. Joel 2 verse 23. Sa aklat ni Propeta Isaías at ni Propeta Joel, Isaiah chapter 54 and Joel chapter 2, merong apat na pagpapanumbalik na gagawin ang Panginoon sa iyo at sa akin. Una, God's restoration will renew your joy. Pagpapanumbalik ng sigla at galak. Kapag may struggle, laging merong lungkot, merong luha, at may tanong. Pero ang sabi ng Diyos sa babaeng baog, sing, O barren woman, burst into song, shout for joy, sumigaw ka sa galak, ikaw babaeng hindi magkaanak. Kapag nag-restore si Lord, He will renew your joy. Bigyan kang muli ng Diyos ng isang awit sa iyong puso. Ang puso mong nalulumbay, bibigyan ng Diyos ng bagong awit. Restoration din ang mensahe ni Propeta Joel sa chapter 2, verse 23. Be glad, O people of Zion. Rejoice in the Lord your God, for He sends you abundant showers. Magala kayo mga taga-Siyon, matuwa kayo dahil sa ginawa ni Yahweh na inyong Diyos. Pinaulan niya ng sapat sa taglagas. At gayon din sa taglamig, tulad ng dati, uulan din sa tagsibol. Sa aklat ng awit 126, 5, those who sow in tears will reap with songs of joy. Ang nagtatanim ng may pagluha ay aani ng may galak. Mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, meron ba sa ating nawala yung joy? Nawala yung awit sa ating puso? Ano na bang inaawit mo ngayon? Kalumbayan, umiiyak ang iyong puso, nasasaktan. Sino po ba dito mga kapatid ang gusto mong palitan ng Panginoon ang awit mo? Sino dito ang umaasa sa restoration na gagawin ng Panginoong Diyos? Nagdideklara ako mga kapatid, itong mga susunod na linggo, itong mga susunod na buwang darating, magbabago ang awit ng puso mo. You will burst out with the songs of joy. He will renew your joy and He will put a new song in your heart. Ngayong taong ito, hayaan nating panumbalikin ng Panginoon ang galak sa ating puso at palitan ang awit natin. God's restoration will renew our songs
will renew our joy. Pangalawa, God's restoration will expand our influence. Pagpapanumbalik at pagpapalawak ng impluensya. Sabi po ng Biblia, gumawa ka ng mas malaking tolda. Palaparin mo ang kurtina niyon. Huwag mong lagyan ng hangganan ang dakong iyon. Pahabain mo ang mga tali. Ibaon mo ng malalim ang mga pantulo sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig. Aangkinin ng inyong lahi ang ibang mga bansa at pananahanan nila ang mga lungsod doon na iniwanan. Isaiah 54 verse 2 and 3. Enlarge your tent. Stretch, widen, do not hold back. Lengthen, expand. Palawakin, palaparin. Huwag maglagay ng hangganan, pahabain ng mga tali. Mga kaibigan, mga kapatid, may pagpapalawak ng impluensya na gagawin ng Diyos. Ngayong taong ito at sa taong darating, may mga pamilyang mag-e-expand. May mga kabuhayang mag-e-expand. May mga lalawak ang kabuhayan. May madadagdagan ang income. May mga panibagong negosyong mabubuksan. May itataas sa posisyon at kalagayan. May ipopromote ang Panginoon. May kakaibang mangyayari sa buhay mo at sa buhay ko. May magpapatayo ng bahay, may bibili ng bagong sasakyan, may malaking puhunan at negosyong pasisimulan. Ang church natin ay mag-i-expand, may madadagdag na mga gawain. Nag-umpisa tayong kunti, ngunit padami na ng padami. Nagsimulang maliit, ngayon ay palaki na ng palaki. Maraming connect groups ang magbubukas. Dadami ang mga connect groups, ang mga simbahay groups at connect group leaders. Dadami ang mga simbahay groups. Mas dadami ang dadalo sa pagtitipon. Mas dadami ang sasamba. Mas dadami ang mga disciples. Mas dadami ang mga soul winners at mga disciple makers. Mag-iiba ang kasuutan ng mga kapatiran. May gaganda ang kabuhayan. Sino ang naniniwala na i-expand ka ng Panginoon, ikaw at ang pamilya mo? Ikaw at ang simbahan mo. Palalakihin ng Panginoon ang income mo. Palalawakin ang kabuhayan mo. Dapat palawakin mo ang vision mo. Sinabi rin ni Yahweh, darating ang panahon, mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas. At maghahasik na ng binhi ng ubas ang magsasaka habang gumagawa pa ng alak ang mga mag-aalak. Dadaloy sa mga bundok ang bagong alak at masaganang aagos sa mga burol, Amos 9:13. Napakaganda na gagawin ng Panginoong kapatid. Hindi pa ubos yung inani mo, mag-aani ka na naman. Gusto mo ba yung kapatid? Habang nag-aani ka, nagtatanim ka. At habang nagtatanim ka, nag-aani ka. May level ng buhay na mararating mo, yung hindi ka nauubusan ng supply. Hindi pa nauubos ang groceries mo, may darating na naman ang mga panibago. Hindi mo pa nauubos ang pera mo, may darating na naman ang panibago. Kaaani mo pa lang, meron na namang aanihing panibago. Kare-receive mo pa lang ng iyong income, may panibago na namang darating. Kasasahod mo pa lang, meron na namang kasunod na darating. Gusto mo natin yung kapatid? Tanggapin natin sa pangalan ng ating Panginoon. Sabi ng John 1:16, from the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. One blessing after another. Sunod-sunod na pagpapala. Asahan natin, paniwalaan natin, panampalatayanan natin kapatid. Pangatlo, God's restoration will remove your shame. Aalisin ng Panginoon ang iyong kahihiyan. Huwag kang matakot o panghinaan ng loob sapagkat hindi ka na mapapahiya. Malilimot mo na ang kahihiyang dinanas mo noong iyong kabataan. Hindi mo na maaalala ang matinding kalungkutan ng pagiging isang byuda. Sapagkat ang lumalang sa iyo ay ang asawa mo. Ang pangalan niya ay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagapagligtas mo ay ang banal na Diyos ng Israel, kung tawagin siya ay Diyos ng buong sanlibutan. Israel, ang katulad mo'y asawang iniwan at ngayon nagdurusa. Isang babaeng maagang nag-asawa. At pagkatapos ay itinakwil, ngunit pinababalik ka ngayon ni Yahweh at sa iyo'y sinasabi,
Sandaling panahon kitang iniwanan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kakalingain. Isaiah 54, 4-7. Meron ka bang kwento ng kahihiyan in the past? Meron ba tayong kwento ng ating kahihiyan nung nakaraang taon, nung nakaraang mga buwan, nung nakaraang panahon ng ating buhay? Meron ka bang kwento ng kahihiyan noong kabataan mo pa? O bilang isang magulang, bilang isang anak, bilang isang asawa, o bilang isang leader? Meron ka bang istorya, meron ka bang kwento ng kahihiyan ng iyong buhay? Listen to what God says in verse 4. Sabi ng Panginoon, do not be afraid. You will not suffer shame. Do not fear disgrace. You will not be humiliated. You will forget the shame of your youth and remember no more the reproach of your widowhood. Kaya kang i-rescue at i-restore ng Panginoon sa lahat ng kahihiyan at lahat ng kabiguan. Our God has the amazing ability to restore us from our shame and our failures. Sabi po ng Biblia, hindi ka na muling pahihiyain pa. Hindi ka na muling aaglahiin at hahalaing muli. The passage in Joel chapter 2 says, you will praise the name of the Lord your God, who has worked wonders for you. Never again, my people, be ashamed. Verse 26 of Joel chapter 2. Magkakaroon kayo ngayon ng saganang pagkain at kayo'y mabubusog. Pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos, na gumawa ng makahangahangang bagay para sa inyo. Hindi na muli pang kukutsain ang aking bayan. Joel 2:26. Sabihin mo sa sarili mo, never again. Never again. Sabihin mo sa katabi mo, never again. Never again. Hindi ka na muling ipapahiya. Hindi ka na muling aaglahiin. Hindi ka na muling aapihin. Never again. God delights to remove our shame. Aalisin ng Panginoon ang ating kahihiyan. Doon sa krus, kinuha ng Panginoon ang lahat mong kahihiyan. Tumigis ang kanyang dugo mula sa ulo hanggang sa mukha, sapat na upang sabihin sa iyo ng Panginoon, anak, binayaran ko na ng aking dugo ang kahihiyan mo. May mukha ka nang ihaharap sa mundo. When Jesus suffered on the cross, He took all our shame upon Him and paid the price for all our sin and failures. He can bring forgiveness and wonderful restoration into our lives, into your life, and into my life. Pang-apat, kapatid, God's restoration will push back your enemy. Patatatagin at itatabay ng Diyos ang iyong mga kaaway. Sinabi ni Yahweh, O Jerusalem, nagdurusang lungsod na walang umaliw sa kapighatian. Muling itatayo ang mga pundasyon mo. Ang gagamitin ko'y mamahaling bato. Rubi ang gagamitin sa iyong mga tore. Batong maningning ang iyong pintuan at sa mga pader ay mga hiyas na makinang. Ako mismo ang magtuturo sa iyong mga anak. Sila'y magiging payapa at uunlad ang buhay. Patatatagin ka ng katuwiran. Magiging ligtas ka sa mga mananakop at wala kang katatakutang anuman. Kung may sumalakay sa iyo, hindi ito mula sa akin. Ngunit mabibigo ang sinumang sa iyo ay lumaban. Ako ang lumikha ng mga panday na nagpapaapoy sa bagat gumagawa ng mga sandata. Ako rin ang lumikha sa mga mandirigma na gumagamit sa mga sandata upang pumatay. Ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo. At masasagot mo anumang ibibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sabi ni Yahweh, Isaiah 54:11-17. May titibay na kabuhayan, may titibay na kalusugan, may titibay na pananalapi, may matatag na bahay, matatag na pamilya, matatag na kabuhayan, matatag na simbahan at matatag na pananampalataya. In verse 4:10 says, you will be established. Tyranny will be far from you. You will have nothing to fear. Terror will be far removed. It will not come near you.
In verse 15 says, whoever attacks you will surrender to you. Please also hold on to what verse 17 says. No weapon formed against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. Let me also share with you a verse from Psalms 18 verse 48, which says, you hold me safe beyond the reach of my enemies. God's restoration will bring victory sa buhay po natin, mga kapatid. The power of our Lord is greater than anything that can come against us. Humanda kayo, mga kapatid, sa Panginoon. Mga magigiting at mga tapat na lingkod ng Panginoon. Ihanda niyo ang inyong mga sarili sa restoration na gagawin ng Diyos sa buhay mo, sa kabuhayan mo, sa pamilya mo. Ibabalik ng Panginoon ang lahat ng nawala. Sabi ng Joel 2:25, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo ng pinsalain ng katakot-takot na balang ang inyong mga pananim. God says, I will repay you for the years the locusts have eaten. Siya ang Diyos na nagpapanumbalik. He is the Lord, our restorer. God's restoration will surely renew your joy. Panunumbalikin ng Panginoon ating sigla, ang ating lakas at kagalakan. Panunumbalikin ng Panginoon ang ating impluensya. God will expand our influence. Lalawak ang impluensya. The Lord will remove our shame. Aalisin ang ating kahihiyan. And the Lord will push back all our enemies. Itataboy ang ating mga kaaway. Kaya mo bang pagtiwalaan ang Diyos sa gagawin niya sa buhay mo, kapatid? Kaya mo bang pagtiwalaan ang Panginoon sa malaking gagawin niya sa buhay mo? Sumigaw ka ng amen. Sabihin mo, akin yun, akin yun, akin yun. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Palapakan natin si Lord. Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon sa ating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day! God bless you! God bless you!